Sabi nito ni Rugby, si Models of Manila panggulo rin. Bakit kailan ba naman natin naging kakampiyan? Vic Adams, paano kasi boss nasa payroll din sila ni Tamba? Iyon na nga lang. Makikita nyo naman eh. Kailan binanatan ni Keiko si Tamba? Kailan binanatan ni Dilima? Kailan binanatan ni ni Ontiveros? Kailan binanatan ni Sheldokno at saka ni Tabingi? Hindi nila binabanatan yan, kaya mapagpanggap yung mga yan eh. Yung mga tunay na utak ng pagnanakaw sa flood control, hindi nila binabanatan. Wala sa Pilipinas ang martial law. Hindi ko naintindihan kung wala sa Pilipinas ang martial law. Nasaan po ang martial law? Araw-araw daw ang rally. BP Sara lang sa kalam. Mala rockstar si Kong Miao, Kiko Barsaga, dumating sa mapayapang kilos protesta sa Raso Layman Park hanggang Forbes at sa mismong gate ng Dasmariñas Village kung saan nakatira ang mga magna. Good day, Ma'am Sorina, Jabala, MLSO. Happy lunchtime. Pinagtatawanan lang BBM Bangag ang mga peaceful rally kaya maski anong gawin natin na panawagan, walang mangyayari. Dapat talaga pagka-radical ang rally, kung kinakailangan ay samahan ng DAS. Kung tingin nyo po, mali yung rally lang, wala tayong magagawa. Kanya-kanya pong paniniwala yan. Hindi po ba? Ako naniniwala ko hindi basta-basta kasi marami pa rin naluloko. Ang mga ano po rito yung mga dilawan eh. Yung lahat ng tao galit sa korupsyon, pero nililito ng mga dilawan ng paggalit ka sa korupsyon, dapat tutulan mo si Duterte. Yun po yun eh. Sir Badong, magandang nangyari kagabi dahil mismong Makati Business Club suportado na rally na anti-BBM. Yun ang sinabi ni General Mitran. Mapayapa naging pagtitipon kahapon sa Raha. Boss Buds, panggulo lang yan si Maharlika. May usap-usapan na nasa payroll na ni Tambayan at mga kagrupo niya kaya gustong-gustong gumawa ng issues between DDS. Dapat po matalino tayo, no? Hindi po, kasi magtataka kayo eh. Bakit biglang babanatan? Hindi niya ba alam galing din doon siya? Maintindihan. Anong hinayjack? Kaya simula pa lang, ano ba tong hijack na to? Pinakinggan ko tapos nagsasabi na naman kung ano-anong grupo ng mga pangit. Mga grupo daw ng mga pangit na nasa sa Rasolay. Alam mo, Maharlika, hindi na sinusuportahan si Kiko dahil pogi siya. Iba't ibang grupo ng mga pangit ay pinamumunuan ng mga matatandang pangit daw. Lore, viewer ka ba ni Joy? Nag-meeting homeowners ng Forbes Park, petition sa mga politiko. Putya, kung ako bilyonaryo, talaga. Nung ganun na sinasabi ni Maharlika, wala na. Hanggang doon lang ang pinanood ko. Kung mag-declare si BBM ng martial law, ang ibig sabihin niyan, inakalaban na ni BBM Marcos ang gobyernong batas. Gobyerno ang batas ng Pilipinas. Sorina, Jabala. Nag-isip na mga taga Forbes Park, Boss Buds, magpapatayo na sila ng airport at mall sa loob para din na sila lalaw. Boss Buds, di ba may nagkuha ng picture nyo ni Kong Kiko? Sana ipadala niya sa'yo. Sabi ko pa maganda ang camera niya. Oo nga eh. Madam, nakalimutan kong kunin yung pangalan. Dapat pala prinend ko. Madam, baka gusto mo na ipadala. Ang ganda pa naman nakuha namin ni Kiko.
Sobrang pagod na nga ang nakakapaglaban mula sa umaga pa, walang tulugan. Nakakatawa na ng pagod na nakakatawa na nga pagod at walang mga tulog. Proud ako sa mga nakapaglaban at lumabas sa kalsada. Yun nga po eh, yun ang nakakasama ng loob, no? Yung mga laban ng laban, kakantyawan ng mga nasa ibang bansa. Wala kaming pakialam kung saan kayo eh. Wala kaming pakialam kung kung kayo po ay citizen ng ibang bansa, no? Pero pwede po ba? Wag niyo namang banatan na yung mga ako nga saglit na oras lang napagod na ako kaagad eh. Nakakahanga Boss Buds ang rally kagabi at pinakita din ng mga kapulisan walang kwenta sa bayan. Huwag niyo naman po sisihin yung mga pulis. In fairness naman po sa mga pulis, utos lang po sa kanila yan. Kayo naman, no? Gusto ba nila sa tingin nyo yung ginagawa nila na siyempre, galit sila dun sa mga nambabato sa kanila. Yung mga makukulit na batang itim. Yung mga itiman na bata, dun sila galit. Pero dito sa mga kasi iba rin po yung itsura eh. Ibig sabihin, alam ko po yung mga itsura natin eh. Di ba? Pag yung mga, lagi na ako nasa rally, alam ko yung mga itsura nating mga Duterte supporters eh. Kakaiba rin po yung mga itsura nung naroon sa Forbes Park. Alam mo yun? Yung kutis pa lang, alam mo may mga kaya. Kaya, nakaka-attract na tayo dahil kay Keiko, nakakapag-attract po tayo ng ibang mga itsura. Yung mga itsurang yayamanin. Na-attract na natin eh, di ba? Maaaring hindi sila pro Duterte, anti-Marcos sila. Oh, yun yung maganda dun sa Keiko kasi nakakapag-attract sila sa labas ng mga Duterte. Sa labas ng mga humahanga kay Duterte, nakaka-attract siya ng mga anti-Marcos. Lumalaki tayo, lumalaki yung laban. Eh, sa atin, tayo na yan eh. Prayer at manood sa live rally lang ang ambag ko. Myla T. Sanchez. Hindi po mga pangit na nagrally kahapon dyan. Gabi, pansin ko po mga medyo may kaya wala pa talaga yung nasa laylayan. Paano po kung kasama sila? Di ang dami. Correct. Di ba? Karamihan po yung mga nagrarally. Yung mga sawahanan sa korupsyon, po siya, makikinis eh. Ako sa Japan nakatira, wala nga akong tulog. Sa kakapanood ng hintay mula umaga hanggang gabi. Kasi ako, alam ko na kung ano ang plan. Sabi ni Elizabeth, Minandro Manalansang, more pindot likes mga viewers. Rodi Singgian, actually po, maharlik ako pero dahil sa ginagawa nila kagabi na panay banat sa mga vloggers na nasa rally kahapon, nawalan ako ng gana kay Maharlika. Porkit ayaw nila kay Attorney Trixie Joey. Ayun yung problema nila eh. Ayan, yan mga nagbabanatan yan ha. Maraming mga vlogger doon na nagbabanatan po sa actual yun eh. Pero nung nagkakaisa sila, attend sila na rally. Nung EDSA 2, mga kabataan din na nanguna sa rally. Lumabas na tayo, wag tayo matakot, makialam, makiisa, wag tayo manahimik hanggat hindi napapatalsik ang ugat ng problema ng bansa. Ang inutil at makapalang mukha na si Bongbong Marcos Jr. Tama na, sobra na. Sabi ni Glenn Acol. Copy na yan, sir. Ipatigil na ang waring ng Blue Ribbon common kasi yung plano nila kunyari kalang umanggap pero sa dulo talagang hindi ko na ang daming maling Ma'am Nori. Hanggang sa kahuli-hulihan hindi ko na maintindihan eh. I-refill na. May dumating nga na sasakyan na bring him home Tatay Digong kaya naiyak.
Pangit nga siguro kami. Tama nga, mayaman nga doon kumanta. Nung panahon ng tsinugi nila si Ninoy, hindi ko po alam itsura ng mga umatay sa Raso Live. Narito po ako sa Forbes Park eh. Nung panahon na tsinugi nila si Ninoy Aquino sa loob ng 3 taon na araw-araw halos ang rally, nagtagumpay lang after bumaliktad ang grupo ni Enrile at Ramos. Hanggang bumaliktad na lahat ng AFP at PNP. Yan, tama po yan. Kaya po kung sinasabi po ninyo na hindi tagumpay yan, saan ba nagsimula yung, di ba? Ang importante may nagsisimula eh. Kung yan po ay makakarating hanggang 2028, o di maipapanalo natin si BP Sara. Nung panahon na yan, spectrum, iba't ibang paniniwala. Napakagandang puntos nun, Kuya Badong, nakaka-attract tayo ng nasa labas ng DDS na hindi naman po pro-Duterte pero anti-Marcos. Correct. Kasi alam niyo naman yung Duterte. Alam po natin yung pag yung mga pro-Duterte nagsalita. Eto po, yung itsura ng mga dilawan, yun yung siguro etong mga to, mga dilawan to na hindi na nila masikmura yung mga panawagan ng mga dilawan na yung mga nasa mga nasa Raso Layman, solid yan. Yan, mga solid na Duterte yan. Pero yung mga nasa Forbes Park, naniniwala ako ron na may na-attract na tayo na hindi hindi sila pro Duterte. Ganyan naman eh. Hindi magsimula na hindi pro Duterte hanggang makita nila na yung mga pro Duterte lang yung nananawagan ng totoong panawagan. Solid kulto ni Digong. Kami sa Visayas at Mindanao, padalhan kami ng barko dito. Makikirali din kami dyan. Yun, di ba? Yun talaga dapat eh. Sinabi ni Maharlika mukhang turay. Alam natin kung sino yung kung sino yung pinariringgan.